So once again, I'm Director June Pareha, one of the GUB Director. Pag sinabi po nating GUB Director sa mga hindi po nakakaalam at nakakakilala po sa amin, kami po yung isa sa mga independent marketing arm ng Luluran International Corporation para po suportahan, no, i-manage or i-guide lahat po ng mga network builder under ng Luluran International Corporation. So, our experience, personally ako po for the past 11 years na experience ko po sa pag-network bilang network builder. So may apply po natin, may share po natin sa inyo bakit at paano natin gagawin ang platform na to, ang industriya na to, ang organization na to, or ang sistema na meron si LLIC. So once again, welcome sa ating LDO or Luluran International Corporation Distributors Orientation. Bakit nga po ito mahalaga? Pag sinabi po nating LDO or Luluran Distributor Orientation, ito po yung palalawakin natin at tatanungin natin what is MLM. So pag tinanong po kayo kung ano yung MLM, no? It's all about the multi-level marketing. So pag sinabi nating multi-level marketing, from the word multi, it's many. So ibig sabihin, nagpaparami po tayo dito ng tao, ng organization, ng mindset. So there's a lot of people na hindi po nalalaman or hindi po maintindihan what is MLM is all about. So pag sinabi nating multi, it's many. Pag sinabi naman po nating level, it's a generation. Kumbaga, down the line ng organization mo, that's the generation at pwedeng pag nag-MLM ka, pwede itong ipamana, no? And of course, marketing is the business. So many generation business. Hindi ito katulad po ng traditional na pwede mong ipamana pero hindi siya nagduduplicate, hindi siya dumarami yung tao. Diba? So let's talk about the MLM. Ang MLM po, pag sinabi po natin itong network marketing, no, or multi-level marketing, this is the system of moving products from the factory to consumer through an organization of user retailers and network builders. So parang sa atin po, no, from your upline, pag kayo po ay nag-invite or nakapag-sponsor, i-move po yung products from your distributor to consumer. Alright? So wala na po tayong dadaan ng mga middleman. So directly na po from you, distributor, to consumer. A word-of-mouth approach of selling products directly to the customer. So ibig sabihin po nito, mas malaki po yung kikitain bilang network builder or bilang distributor, mas malaki yung kikitain mo kasi wala ng middleman. Alright? So distributors are given the commission instead of paying the media for advertising. Sa madaling salita po, tayo na po mismo. Tayo yung artista ng negosyo, tayo po yung nag-advertise ng negosyo. Ibig sabihin, lahat po mas malaki yung kikitain natin when it comes to commission dahil tayo na rin po mismo nagpo-promote. So katulong na lang po natin ngayon yung mga platform like yung ating pong Instagram, yung ating Facebook, any platform sa social media, even po yung ating mga offline activities, yung nagwa one-on-one tayo, nag-house party, nagpa-product demo. So that's called multi-level marketing. So down the line po ng ating network. Alright? Now, the credibility of network marketing. Alam niyo po, no? The wave of 21st century, last 1999 po, na-introduce po ito sa Ateneo de Manila. As a part of the curriculum, 3 units po siya per subject. Alam niyo nung nalaman ko to na part of the curriculum to sa ano po, sa Ateneo de Manila. Sobra po akong dati kasi negative ako sa networking or sa multi-level marketing. So, when I understand what is multi-level marketing is all about, no? Talagang grabe, naging advocate ko po to, naging passion ko po na magturo about network marketing business. So, sa AIM po, Asian Institute of Management, na-offer din po as special course. Sa USA po, sa University of Illinois, University of Houston teaches MLM. So as you can see, the whole world is patronizing the multi-level marketing. Alright? And simply of that, no, presence in more than 100 countries. Try to imagine, no, there's a lot of network leaders na talagang kumikita ng millions of pesos sa Pilipinas, dollars in the US, euro in the Europe, through the network marketing business. Kasi presence po siya sa almost 100 countries. And one of the best industries that profitable, ibig sabihin,
Isa po ito sa may highest paid commission or income of each individual na pumapasok po sa multi-level marketing industry. And that's why there's a lot of people or there's a lot of individuals na talagang pag nag-post ng mga brand new car, ng sports car, di ba? Makikita mo talaga na there's a lot of people na kumita at naging milyonaryo sa ating industriya. So, business size at $200 billion. Ito, try to imagine 2020. So 4 years ago, 20 billion po ang size ng negosyo natin. That's why, even po dito sa Pilipinas, no, lumabas ka lang ng bahay mo, away from your house, malamang sa malamang may mag-i-invite sa'yo for a business opportunity presentation. Habang nagpi-Facebook ka, maraming magpi-PM sa'yo. Gusto mo ng extra income? Marami kang mapapanood ng mga video na encouraging the multi-level marketing industry. Nandyan yung teacher ka ba? OFW ka ba? Ikaw ba estudyante? So ang daming mga video na nagpapakita na they are inclined in multi-level marketing industry. Alright? And of course, the growth to see is about 645 billion this year. Try to imagine yung gap from $200 billion no to 645 billion this 2025. That's why LLIC is our breakthrough. So kung hindi ka sasabay, hindi mo mararanasan yung totoong breakthrough ng pagiging network builder. So ngayon pa lang po sinasabi ko na po sa inyo, hatawin nyo na po ito. Yung tipong create na kayo ng daily activities nyo, make a lot of prospect, no? Make a lot of presentation. That's why yung Breakthrough 2025 ni LLIC, kasabay ka po dito. Alright? So law of leverage. Marami pong tao hindi po alam ang law of leverage. Alright? Kasi bakit? Nakakulong sila po doon sa tinatawag na rat race. Ibig sabihin, nasa paycheck to paycheck po sila. Ibig sabihin po ng law of leverage is the ability to multiply and duplicate your time, money, knowledge, skills, resources, and effort to other people. Sa madaling salita, kung anong ginagawa mo ngayon, i-duplicate mo lang po yan sa mga makikreate mong business partners. Even your time, i-duplicate mo. Try to imagine kung ikaw ay kaya mong mag-duplicate ng 100 times every day sa 100 na katao. Okay, later po sasampulan ko po kayo. Alright? Sabi nga po ni John Paul Getty, I would rather earn 1% of 100 people effort than 100% of my own effort. Sabi niya po, mas gugustuhin niya pang kumita sa 100 tao kaysa kumita ng 100% sa sarili niyang trabaho or sa sarili niyang ginagawa. Totoo nga naman kasi bakit? Let's say for example, 50 person yung magkasakit doon sa 100. Still, may mag-work pa rin sa kanyang 50 person. Unlike kung siya'y magkasakit, naku paktay. Pag nagkasakit siya, hindi makakapasok ng trabaho, so no income. Kasi alam naman po natin sa mundo ng employment or if you are working to someone else, no work, no pay. 'Di ba? So natural po 'yon. That's why ako po nung nabasa ko at nalaman ko tong quote ni Jen Paul Getty, no? Grabe po. All right? Talagang nabago yung mindset ko, na turn into 360 degrees yung lifestyle. So ito po si Mr. Lucio Tan, kilalaman po natin to, di ba? Lucio Tan is a very rich businessman in the Philippines. Siya lang naman po yung may-ari ng Asian Brewery, Tando Eye Distillers, yung Absolute Distill Incorporated, Fortune Tobacco, ang dami pa po, Eton Properties, Philippine National Bank, dami, Philippine National Bank, Allied Banking Corporation, Victoria's Mining Corporation, Philippine Airlines. Try to imagine this person kung paano niya nile-leverage yung sarili niya. Let's say for example, si Mr. Lucio Tan ay merong 10,000 employees. So how he can duplicate or leverage ng time niya sa kanyang mga empleyado. Let's say for example, may 10,000 employees siya. 10,000 employees nag-work ng 8 hours per day. That's around 80,000 per day. Ang na-work out ni Mr. Lucio Tan na kahit nasa bahay lang siya. Alright? So 10 pesos per hour, that's 80,000 or 800,000 per day. Alright? So kung papansinin po natin,
Sa commutation na 'to, kumikita ng 24 million per month. Imagine na lang po natin, meron kang 100 distributor para mas malinaw po nating makita yung leverage. Meron kang 100 distributor na everyday nagpe-present sa 2 prospect. So ibig sabihin yung 100 downline mo nagpe-present sa tigda-2 prospect, ibig sabihin nakakapag-present ka na ng 200 people everyday. Why? Na-duplicate mo ang sarili mo sa 100 mong downlines eh. Eh paano kung out of 2 na kinausap nila nag-pay-in yung isa? Meaning to say, kahit hindi ka gumagalaw dahil may 100 ka ng downlines, pwede kang magkaroon ng 100 pay-ins every day. And that's your breakthrough, no? Yan po yung breakthrough mo this 2025. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi natin gagawin siyempre yung discarding malupitan natin. Alright? Yan. Why LLIC? So, bakit nga ba LLIC? Simple lang po. There's a lot of company outside na talagang hindi naman po talaga natin literal na nakikita at nararamdaman. Diba? But kay LLIC, yan, kay LLIC napakaganda kasi bakit? Anong meron dito kay LLIC sabi nga, no? Anong meron dito kay LLIC? Ayan, naghang na yung aking laptop. Wait lang po. Yan. Wait lang po Yan. Alright. So way back. Nag-jump na. Alright. Lang po So, bakit nga ba LLIC? Napakasimple lang naman po Kasi bakit? Alam niyo po, kami po as a GUB directors, no? Halos 12 years na po namin kasama yung ating mga board of executives. So yung mga board of executives po na yan, no? Mahalaga po na yung credibility po ng management ay malaman po natin, no? Or sabi nga, nararamdaman natin yung generosity, nararamdaman natin yung management team. Kasi sa isang networking industry or multi-level marketing company, napakalaga po kung sinong nagmamay-ari, sino yung founder, sino yung behind the company. Kasi bakit? Marami pong mga network leaders ang nabu-burn out dahil sa after 3 months, 6 months, biglang nagsasara. After a year, hindi na nagpi-pay out. So dito po kay LLIC, proven and tested na po natin. 4 years na po tayo naka-stand alone, no? This time. So we have generous, we have credible na mga board of executives. Nandiyan po yung ating mga board of executives, no? And then of course, ito po ay talagang when it comes to core values, nandiyan na po yung kapitapitagang mga ating mga board of executives, di ba? So we have generation and unique compensation plan. Imaginein po natin, highest payout, 13.5 ang sales volume reward ng ating elite. Ang basic natin, 2.7. Ang booster natin, 1,000. And when it comes to safety net, talagang hindi po tatawag yung company. Marami pong tumatawag na company because hindi nila alam at hindi na talaga nila, kumbaga hindi win-win situation or solution or hindi win-win ang marketing plan. But kay LLIC, unique 311 generation reward, sa atin lang po meron dyan. Imagine ito yung income after income. Another one is real-time notification. So pag nag-encode ka ngayon, automatically marireceive mo na may income ka. Next is daily payout. So when you talk about daily payout, nag-encash ka ngayon after 48 hours, no? Nag-encash ka ngayon, up to 48 hours, receive nyo po sa inyong bank account. Ganyan po kalupit at kaganda yung ating sistema. Alright? Viber application transaction command, nako, ito po napaka-accurate nito. Ever since po na tayo po ay naging independent marketing arm ng LLIC, no? So ito po talaga yung tinuturo ko sa mga distributors. And imagine ang number ko po ay na-activate lang as a starter. Pero nakakapag-command po pag may nagpapa-encode po sa akin, na i-command ko yung kanilang encoding. Basta't ipoprovide lang nila sa akin yung username na pagkakamitan, yung sponsor, and that's it. Kung A and B, then makukumad na natin. So sobrang napakabilis, it's a matter of seconds, matatanggap na po yung ating notification. Support system. Now,
the most important part sa pag-network. So alam naman po natin na especially for those first timer na nagmag-network, yung support system po napakahalaga po nito. Merong GUB support. So katulad po ngayon, di available yung ating speaker for the LDO. So that's why nandiyan po ang GUB. Always ready to take over. All right? Meron din po tayong digital marketing, ang ating Director Jill. And you can ask me about Facebook marketing. Hindi po lahat kayang mag-Facebook ads. But mind this guys, kung kayo po ay nag-digital marketing, budgetan nyo po yung Facebook ads. Kasi bakit? May mismong si Facebook ang magbibigay po sa atin ng mga prospect. So alam nyo po yun na hindi ka nalalabas ng bahay, hindi mo na kailangang magpamamasahe. Ang gagawin mo na lang, i-meet up mo na lang siya, and lalatagan mo na lang ng marketing plan. Alright? Next is CMS. So every Monday, meron po tayong CMS program. Ito po yung coaching and mentoring session na ginagawa po natin. That's very important, ang CMS. Next is we have tinatawag po nating right timing. O bakit right timing? Among those networking companies sa labas, tayo lang po ang may ino-offer na premium Korean skincare products. Pag sinabi nating premium, unique, no? Hindi mo basta-basta mabibili lang diyan sa labas-labas. Efficient or high quality products. All right? So LLIC, we are in the pioneering stage, especially sa abroad, no? Napibihira pa talaga ang mga skincare na naglalabas sa abroad. New income options, ibig sabihin, kung ikaw ay empleyado ngayon, OFW, no? Napakaganda kasi bakit? Pwede mo itong gawing extra income or option to your income. Another one is trending opportunity platform. Proven and tested na system for the past 12 years ng ating mother company. Here we come si LLIC or si Lurluran, no? Na talagang grabe pagdating sa sistema, hindi basta-basta. All right? Next is we have the product proposition. Pag sinabi nating proposition, ito po ay exclusively manufactured and formulated yung mga products natin. Sa madaling salita, hindi po ito basta-basta lang. Formulated and manufactured exclusively for Lurluran International Corporation na kumbaga hindi po siya, kung maputi ka, mas lalo kang puputi, magbi-blend lang po sa ating mga skin tones. Alright? Next is free shipment nationwide. So pag kayo po ay nag-avail ng ating combi deals, no? Libre po 'yan on the step door po ng inyong mga kliyente. So may mga courier po tayong nagdi-deliver ng ating mga products. Next is the company stability. So sabi ko nga po sa inyo kanina, back up with a multi-million company. Nandyan po almost 7 companies po ang hinahandle po ng ating founder o ng mga BODs po natin, no? Company-owned system server. So hindi po tayo nagre-rent ng IT, hindi po tayo nagre-rent ng server. We have our own company-owned system. Next is partner with big corporation. Pag sinabi natin corporations, hindi lang po ito naka-tie up sa ating supplier from South Korea. Even locally po, may mga tie up po tayong malalaking korporasyon. Next is back up with a group of companies. Nandiyan po si Telepreneur Group of Companies, nandiyan si Ascend, nandiyan Telepreneur Foundation, and a lot, no? So grabe po, back up po si LLIC. That's why alam naman po natin kung gaano ka stability yung ng ating kumpanya. All right. Next is let's talk about what do I need to work on LLIC now, no? Ano nga ba yung kailangan natin para trabahuin si LLIC? So, bibigyan ko po kayo ng mga points of view or sabihin natin ito yung tinatawag nating enemies of success. Kumbaga, sa mga sundalo, may enemies sila, hindi lang yung mga no permanent address, no? Nandiyan yung mga tinatawag nating terorismo and mga masasamang tao sa lipunan, sila po yung mga enemies. All right? Yung enemy po ng antok, 'di ba? Enemy ng antok, itulog. O pag antok na antok ka, matulog ka, 'di ba? But in network marketing industry, pag kayo po ay humataw na, ano yung kailangan nyo para malabanan tong mga enemies na to? Alright? Number 1, yung tinatawag nating small mindset.
Alam niyo po na 'pag nag-explain tayo ng marketing plan, 'di ba 'pag kombi, 'pag nag-discuss sa inyo yung speaker, mag-kombi ka na kasi bakit? This is a big business. Pero a lot of people na nakikinig po sa atin, tinitingnan sobrang liit ng ano, ng mindset nila. Baka hindi ako diyan kumita, maliit lang yung kitaan, malaki yung capital pero maliit yung kitaan, something gano'n na small mindset. So that's why kailangan ito yung mga enemies, ito yung mga kalaban natin patungo sa success natin dito kay LLIC. So, like yung ano po, yung eto po sa mga nakakaalam na po ng kwento ng father and son story, parang ganito po, sabi nung yung may mag-ama po ano, may mag-ama po. Another side of story po ito. Sabi po nung ano, nung ama, "Anak, magpapalaot na tayo," sabi nung ama. "Sige tay, papalaot na tayo." Tapos pagdating po sa gitna ng ano, ng dagat, habang sila po'y nakakahuli ng maraming isda na malaki, maliit, malaki, maliit, so pinapasok ng tatay, kumbaga sini-segregate. Yung malaki nilalagay sa malaking lalagyan, yung maliit sa maliit na lalagyan. So tuwang-tuwa yung anak kasi first time lang na makasama dun sa laot. Bigla pong sumama yung panahon, 'di ba? Umulan ng malakas, humangin ng malakas, yung parang tataob na yung bangka nila. Sabi po nung ama, "Nak, mag-pray ka na na patilahin na yung ano, yung ulan," sabi nung tatay. 'Di nag-pray yung anak, hindi pa rin tumitila hanggang sa nag-pray na po yung ano, yung tatay. Sabi niya, "Lord, patilahin niyo na po yung, ulan at hangin dahil pagbaba po namin ng gilid ng dagat, magtitirik po kami ng para kasing laking, kandila, kasing laki ng niyog." 'Di sabi nung anak, sabi niya, "Tay, wala naman akong nakitang kasing kasing laki o kasing taas ng niyog na kandila." Sabi po nung tatay, sabi niya, "Nak, huwag kang maingay. Secret ko lang yun kay Lord." Alam niyo po, ah, dito po sa story na 'to 'no, another side, may another story pa po 'yan. Di ko na po i-story sa inyo 'no. But yung small mindset, alam niyo po yun na sa pagse-segregate pa lang nung ano, ng malalaking isda at maliliit na isda, kung hindi po natin alam paano gawin ang negosyo, paano tayo magpe-persuade ng mga magkokombi, 'di ba? Kung ang kinakausap natin is hindi walang kakayahan talaga magkombi. So, minsan kakausapin natin, magsisinungaling tayo sa kinakausap natin para lang mapapain natin sila. So that's why napakaimportante po ng mindset. Alright? Dream big. So paano ka ba mangarap dito? Sabi nga, pag sinabi nating dream big, sky's the limit. Mangarap ka lang kasi bakit? Nasa tamang industriya ka. At yung industriya na 'to, yung sistema na meron ang multi-level marketing, 'no, your big dreams maito-turn natin into reality. Basta't gagawin mo lang, susundan mo lang yung mga itinuturo ng mga uplines or ng mga coaches na nagsi-share po sa inyo. Alright? Never stop dreaming kasi sabi nga, 'pag nag-stop kang mangarap, abay tapos na po ang boxing. Parang kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. Alright? Next is about dream stealers. Yan. So ito yung kailangan po nating iwasan. Ako po, ang mindset ko dati sa akin, sa sarili ko, when I encounter dream stealers, no, ang mindset ko, I will stay 25 kilometers away from you. Ganyan ako mag-mindset sa sarili ko. Alright? Especially yung mga dream stealers na yan, someone na malapit po sa atin. Yung tipong sasabihin ka, nag-networking ka, di ka diyan kikita, di ka diyan yayaman, pagkakapirahan ka lang diyan ng upline mo. Paano kung naniwala ka? So, tapos na lahat yung sinabi sa'yo ng upline mo, na yayaman ka dito, magkakapera ka dito, magkakapag-create ka ng malaking organization dito, matutupad yung mga pangarap mo dito, tapos na po yun. Ibig sabihin po ng dream stealer, ito yung mga magnanakaw ng pangarap. Dito ka papasukin ng mga rejection, no? Discouragement, mga extra baggages na kailangan mong i-let go para maiwasan mo itong mga dream stealers na to. And sometimes, nanggagaling po ito sa mga iba't ibang kakompetensya po natin. Other networking industry or networking company. Kapitbahay mo na nagdi-networking din, hangga't maaari wag mong kausapin.
tingnan mo lang kung anong resulta niya. Pero pag mas malaki yung resulta mo, i-persuade mo siya. Kaya mo siyang hatakin. Pero kung mas malaki yung income niya, malaki yung resulta niya, wag ka nang mag-attempt. Tagilid ka po doon. Hayaan mo lang siya. Ang gawin mo, gawin mo siyang inspiration. Alright? Kasi pag kinausap mo yan, for sure, mapipersuade ka po niyan. That's why, stay away from dream stealer. Nandiyan yung mga negative people, no? Na walang ibang sinabi sa networking. Alam niyo po ba yung kadalasan na nagsasabi ng scam ay hindi pa naman talaga sila nakapasok sa MLM? There is no experience na mag-handle ng isang network, na pumasok na isang network. Basta't narinig lang nila na ang networking daw is scam. Ang networking daw is pera-pera. Ang networking daw is pagkakapiran ka lang. Yan po yung mga tao. Majority po, no, based on my experience, yung nagsasabi po ng scam, ang MLM, sila po kadalasan ang walang experience about network marketing. Di talaga nila alam paano trabahuin. Alright? That's why we need to stay away from them. So sometimes, even our family, hindi ko na ito masyadong elaborate kasi you know it already naman sa sarili nyo kung sino yung mga negatibo dyan sa katabi nyo. Sorry po sa mga natatamaan, ano? Lakasan nyo pa po yung boses ko dyan. At baka pag nairito sa boses ko, pukpukin yung cellphone nyo. Alright, sometimes, even our family members, especially pag mga will off sa buhay, maganda yung trabaho, na ang tingin nila sa networking is small-time business. Because they don't know how to work it, no? Paano ito nag-work out sa isang individual na nagkakaroon na ng resulta. And katulad po namin, kami po yung totoong patunay, buhay na patunay na talagang may income. You can earn millions in our industry, but you have to do your part. Hindi po ito katulad ng ano na pag mabilis kang kikita, di ba? Hindi po ito katulad ng pag parang ano, nagtanim ka bukas anin mo, hindi po ganoon. Kailangan mo pangalagaan yung sarili mo at yung mga taong nagtitiwala sa iyo. Don't let anybody control your life. So, marami po sa atin na kontrolado po ng ating mga nakapaligid sa atin. Sometimes, in our real life, inaasa po natin yung buhay natin sa ibang tao. We need to stand firm. Ngayong nandito ka na po sa LIC, sobrang ganda po ng programa, ng platform na meron tayo ngayon. I-market po natin ang Combi. Believe me guys, 6 months to 1 year from now, your first million ay waiving po yan sa bank account nyo. Alright? Next is the fear in doubt. So, mga takot at pagdududa. Kung ganito kaya gawin natin, pagdudahan natin yung duda natin. Diba? Sometimes, we are asking to ourselves, yayaman kaya ako dito kay LIC? Magkakaroon kaya ako ng maraming distributors? And wala pong distributor na hindi nag-question mark ng ganyan. Yung tipong, kaya ko ba to? Or mag-quit na lang ako? Diba? Naniniwala ka sa sarili mo minsan, pero yung takot at duda, di mo mapigilan. Can you please type number 1 sa ating chat box ng nakakaranas ng ganun? Yung tipong parang positive na positive ka ngayon, pero kinabukasan, natatakot kang mag-present, natatakot kang mag-demo. 'Di ba? So, yan. Thank you sa mga nag-type. Actually, normal lang po yan. Yung fear, tsaka yung doubt, it's a normal. Kasi bakit? Buhay po tayo eh. Matakot po tayo na hindi magkaroon ng resulta. Pag nandun na po tayo sa tinatawag natin cemetery, nandun po maraming nakalibing na pangarap na hindi natupad. But tayo dito kay LLIC, we are alive, no? We have 2 eyes, 2 nose, di ba? 1 mouth. Kami pong lalaki, isa lang yung bibig namin. Di ba? So fear in doubt, kailangan po natin itong overcome. So fear of failure, takot tayo, duda tayo kasi baka mag-fail. Di ba? Hayaan lang po natin, let's perform. Kailangan mo lang mag-perform. Mag-practice. Di ba? So, perform in practice yan. Ulit-ulitin lang po natin. Pag nag-present ka at hindi nag-begin, ulitin mo lang. Darating po yung oras at pagkakataon na sobrang galing mo na at hindi mo yun napapansin. Kasi bakit? Yung nakapaligid po sa'yo, siya po yung makakapansin sa'yo. Alright?
Fear of lack of knowledge. So, marami po ito. Director June, ayoko hindi ako makapag-demo kasi hindi ko alam kung paano mag-demo eh. Hello? Nandiyan po yung catalog natin sa may mga catalog. Diba? Pag wala po, downloadable po yung mga explanation sa ating pong website. Or baka hindi man lang po natin ino-open yung ating website, www.lorloraninthelcorp.com. O, i-open nyo po yan. Lahat ng mga products, legalities, all about LLIC, nandyan po sa ating website. Alright? So kung hindi nyo naman po alam, nandyan po yung mga AI. O, nandyan si AI June, AI James, AI Hernan, Jill, and Jimmy. So nandyan po ang Multis 5. Right? Multis 5 talaga. Fear of success. Yan. So natatakot tayong yumaman, 'di ba? Natatakot tayong magkaroon ng ayaw nating mag-posting sa sa social media kasi baka makita ng mga friends mo na nagne-networking ka. Baka kawawa ka naman, 'di ba? Alam niyo po ba na sa pagiging network builder, yung i-post mo lang yung activity mo every now and then sa inyong page or sa personal account nyo sa Facebook, successful ka na yan. Kasi bakit? Naniwala ka na sa industriya. Yung maniwala ka lang po sa industriya, sa MLM, successful lang tawag doon. So tanggalin po natin yung fear of success. Even small man yan or malaki man yan, i-treat po natin as a big, big, big success. Alright? Next is doubt, to reverse it. Ibig sabihin, yung doubt, baliktarin po natin yan. Paniwalaan po natin na may mangyayari at may mangyayari po dito sa ating ginagawa. So yung fear and doubt na yan, that's only part of the dream stealer sa ating pong momentum. Alright? Sabi nga ni Nike, just do it. O, gawin mo lang. Don't expect at first a result. Kasi bakit? Ang resulta po, makikita yan ng ibang tao. Hindi man sa una sa pananalapi, but yung mag-level up ka lang sa sarili mo, may makita lang na pagbabago sa personality mo, that's success. Just do it, guys. Perform ka lang. Diba? Practicein mo lang ng practicein. I-perform mo lang yan. And later on, masasabi mo sa sarili mo, wow, congratulations self dahil na-overcome mo na. Alright? Next is, talk about personal limitation. Alam niyo po ba na ito kadalasan ng maraming mga negosyante, no? Dito po sila nagkakaroon ng hindi magandang resulta because of the personal limitation. So pag sinabi po nating personal limitation, ito yung mga physical disability. Hindi po yung pilay, hindi po 'yon. Ibig sabihin po ng physical disability, natatakot po tayo sa kung anong mangyayari po sa atin, no? Another one is educational background. Ang kagandahan po sa multi-level marketing industry, hindi dito pinag-usapan kung graduate ka ng kolehiyo, graduate ka ng pagiging abogado, no? Pagiging engineer, piloto, hindi po pinag-usapan. As long na marunong kang mag-left and right, no? As long na marunong kang mag one on the left, one on the right, yan po yung magiging way mo, daan mo patungo sa success. Kasi pag sinabi po nating success, no? Lagi po yung may kasabay na income. Lagi po yung may presyo, 'di ba? That's why no matter what, kung ano mang sitwasyon mo sa buhay, name your price. Dapat alam mo yung presyo mo. This year ito yung presyo ko. 5 million, sulat mo na yan sa blank check mo. Alright? So dapat meron kang blank check. Pag hindi mo na hit this year, punitin mo. Goal set ka ulit by next year. Name your price ulit. Yung 5 million, gawin mong 10 million. Kasi alam niyo po guys, ang pinakamahirap po sa multi-level marketing industry or sa networking is to hit your first million. Marami pong distributor ang hindi umaabot ng 1 million income na di-dissolve na, naglalaylo na, nagkikwit na. Okay, can you please type number 5 sa ating chat box kung agree kayo na karamihan po ng mga network leader hindi ma-hit yung first million kasi hindi pa ma-hit yung first million, nagkikwit na kaagad.
So paano sila aalagwa? Paano sila magkakaroon ng resulta? 'Di ba? Alam niyo po, for you to earn your first million sa isang company, you need to stay at least 3 to 5 years. 3 to 5 years ha? 3 to 5 years na hindi ka kumita ng milyon, nako, yung ika-6 na taon, mag-isip-isip ka na. Sabihin mo sa sarili mo, dapat kailangan ko na talagang mahit yung first million ko kasi 6 years na ako. Sabi ni Director Jun, 3 to 5 years dapat mahit na yung first million. So kasi kung 3 to 5 years hindi mo pa mahit ang first million mo sa iisang company na humahataw ka daily. I remember po nung sabi sa akin nung upline ko na naka-direct sa akin sa mother company kasi kilala ko na siya. Nagkasama kami sa isang company pero magka-crossline kami doon. Hinataw ko po siya ng 1 year. In 1 year time, kumita ko ng 1.4 million. Pero after a year, sarado po yung company. Diba? So after that, hindi na kami nag-focus ako sa pagtuturo, no? Naglaylo ako sa MLM. So sabi nga pag dugong networker ka na, babalik at babalik ka pa rin diyan sa pagiging networker. Kahit umidad ka na ng 60, ng 70, basta full-blooded networker ka na, pag nagyaya sa iyo at nagustuhan mo yung produkto, papasok at papasok ka pa rin. And we noticed that kay LLIC. 'Di ba? Meron tayong mga Gen Z, Gen X, Baby Boomer, 'di ba? Sa office makita nyo, 'di ba? Beauty products tayo pero ang dami talagang mga Baby Boomers. 1 and 2 pa yan. So meaning to say, mga nagne-network na yan. And mayroong resulta ngayon, grabe nakakaano nga eh. Talagang nakaka-challenge. So kung ikaw nasa 30s, 40s ka pa lang ngayon na nakay LLIC ka na, anong meron sila na wala ka? Bakit di mo tumahataw? Kung sila nga uugod-ugod na, di ba? Kung sila nga hindi na makaakyat ng mabilis sa hagdan, ikaw tumatakbo ka pa, di ba? Pero alam niyo po, ito madalas pong mangyari. Sa sobrang bilis po natin na mag-isip ng mga re-recruitin, mga sponsoran, minsan yung nadadaanan natin, hindi na napapansin natin na yun pala yung mga potential. So yung mga mababagal lang maglakad, sila yung nakakausap ng mga tao na yun, sila yung nakakapagpa-pay in. Alright? So you need to sort it out, sino ba talaga yung para sa team mo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo pwede mong i-recruitin, pwede mong isponsoran. You need to find out what kind of organization ang pwede mong ma-hook na domino effect. Is that an OFW? So kung magaling ka magpa-pay ng mga OFW, bakbakan mo lahat ng OFW buong mundo. Magaling ka magpa-pay ng mga nurse, ubusin mo lahat ng nurse sa Pilipinas even outside the country. Find your organization na pwede kang mag-viral. Di ba? Pansinin mo po yung mga vlogger. Ang dami pong mga vlogger na uneducated, undergraduate. Alam niyo po, di ba may mga vlogger lang na kikinding-kinding lang, magsiswimsuit lang, tapos aura-aura. Pero magugulat ka, ang mga followers, millions. Di ba? Merong kumakain lang, araw-araw kumakain lang, mukbang lang ng mukbang. Ang followers, millions. Sometimes huwag mong galingan masyado sa pag-network. Kasi bakit? Pag sobra mong ginagalingan, yung nalalampasan mo yung mga potential na tao. Ang kailangan lang, slowly but surely. Alright? So wag mong limitahan yung sarili mo kung may physical disability ka man, hindi ka nakagraduate, or even po, no, vice versa. Kung professional ka man ngayon at ikinakahiya mong nagde-network ka, tanggalin mo yung mindset na yun. I-drop out mo yun, i-lower down mo yung pride mo, no? Parang ano lang yan, gawin mo lang sarili mong kalabaw. Yung shake, shake, shake. Di ba? I-shake, shake, shake mo lang yan. And mapapansin mo, nandun ka na sa top. Alright? Next is about the lack of experience. O parang educational background din to. Di ako magaling upline magsalita. Di ako marunong mag-talk. Bulol ako. Pakialam nila kung bulol ka. Basta again, marunong kang mag-left and right. So ito yung dapat nating pinapataas yung personal limitation. Huwag po nating limitahan.
Alam niyo po na nagsisimula ako sa pagne-network, grabe as in talagang sobrang napaka-challenge. Kasi sobra po akong mahiyain eh. Di po ako sanay humarap sa mga tao. That's why I prepared to become an OFW kasi doon, machine lang ang kaharap mo. Magalit ka sa machine, pukpukin mo, walang pakiramdam yung machine. Di ba? I-fix mo, ma-fix mo ulit. Pero subukan mong mamukpok ng isang tao. Di ba? Baka baril ka agad yung ilabas sa'yo. So lack of experience, be it. Gamitin mo yung anong meron ka para mas lalo kang mag-level up. Lack of skills. Ang skills po na ituturo. Napakadali lang po yan. Basta't seryoso ka na gagawin po ito. Basta seryoso ka na willing kang matuto. Kasi ang pinakamahirap po dito sa skills, no? All the basic skills, tuturo ko po sa inyo before mag-end itong ating LDO. Ito pong lack of skills, kaya po nagla-lack yung skills natin kasi hindi po talaga natin siya pinapractice. Hindi po talaga natin siya binibigyan ng diin para matutunan. Pakikinggan lang po natin, but after now and then, napapakinggan natin, lalabas dito, wala pong taking on action. Alright? So mamaya, dadaanan ko po yan. Law of self-esteem, lalo na po ito. Diba? Di ko yan kaya apply. Dapat kasama kita lagi. Alam niyo po si upline, maraming downline yan. So, lucky ka kung ngayon kinakadi ka pa ni upline. Pasalamat ka kay upline kung kinakadi ka ngayon. Pero, pag binitawan ka na ni upline, stand firm. Negosyo mo to eh. So, huwag kang mag-low self-esteem. Dapat lagi kang energetic. Dapat lagi kang present sa mga training para meron kang bala. Iba pag may alam ka sa industriya. In any career, iba pag may alam ka. Imaginein mo kung bigyan ka ng script kung actor ka. Wala kang script, lahat ng kasama mo may script. Nung ikaw na yung mag-acting, wala, hindi ka maka-acting. Kasi bakit? Hindi mo sinaulo yung script. Alright? So personal limitation, erase. Huwag po nating limitahan yung sarili natin. Learn everything about the business. So right attitude to become successful, ano po ito? Number 1, must be 100% attitude. Hindi po yan. Dati hindi ko to alam. Alphabetically, numerically, pag kinumpute mo yan, 100% po ang lalabas. Wala pong ibang word na 100% ang lalabas dyan. It's only the attitude. That's why your attitude must be 100%. Your good learning and listening attitude, pag sinabi ni upline na may training, pag sinend ka ng link, huwag mong isin mode. Pasok ka agad. Diba? Pag hindi pa rin nakita mo at nasin na niya, i-bump mo ng i-bump yung ano, i-bump mo ng i-bump ang message. Kasi bakit? Kailangan mo silang kulitin. Alam mo po yung role ng upline is kulitin si downline. Ang role naman ni downline, makinig ka lang muna kay upline. Minsan vice versa. Nakakakuha po tayo ng mas magaling pa sa atin. Mas magaling si downline kaysa kay upline kasi networker na eh. So, downline, be humble ka lang din muna sa una. Hanggang sa makita ni upline, talagang mas magaling to sa akin. Malamang si upline susunod sa'yo. And there's no wrong about that. No? Wala pong mali, wala pong ano doon. Kasi bakit? Mas magaling yung downline mo, mas panalo ka. Mas magaling yung downline mo kaysa sa'yo, mas malilesen po yung work mo. Mas maduduplicate ka ng magagaling na leader under your organization. Hindi po dito pagalingan ng wisdom, ng knowledge sa networking. Dito po pagalingan kung paano ka mag-duplicate. Yung tipong kahit wala kang ginagawa pero yung mga downlines mo, nagpa-product demo, nagpe-presentation, tapos after nung hapon, magpi-PM sa upline, may 10 akong PN dito, upline. 'Di ba? 'Yun ang dapat natin ma-duplicate. Acne. Alam ko na 'yan. Yes. Alam na natin 'to pero some of us hindi pa rin nakakapag-deliver ng result. If you know it already, no? Kung alam na po natin 'to lahat, dapat lahat tayo milyonaryo. Eh bakit iilan lang po ang milyonaryo dito sa loob ng ating Zoom room? So, in my case, there's no doubt po na hindi kumita ako ng milyon. Kasi multiple of millions po ang umakyat po sa aking bank account doing networking business. So, hindi po ako, nagkaroon lang po ng good learning and listening attitude. Basta't kung sinong nagsasalita, nakikinig ako. Right after that, may maganda akong napakinggan, i-apply ko po sa grupo ko. Never po ako naging acne.
Yes, alam ko na yan, but I submit. Alam ko na yan, pero mas ile-level up ko pa yung kaalaman ko na sinabi niya. Alright? Willing to correct. So, wag po tayong ma-hurt, no? Sa willing to correct, iwasan po natin yung 3I, inis, inggit, no? Yan po yung mga iiwasan natin. Lalo na po yung inip. Kasi, if we are willing to correct, ibig lang sabihin po niyan na itatama po tayo ng direksyon. Alright? Let go of your pride. Lahat naman po tayo may pride eh. But if we can level down our pride, no, there's no question na magsasuccessful po tayo dito sa ating industriya. Okay po. Now, letter B is our belief system. So, dito, ito na po yung pumapasok yung ABC to success na po itong sinishare ko po sa inyo. Hindi na po ito enemies of success. This is the ABC of networking, no? Industry. Maniwala po tayo sa industriya. Maniwala po tayo sa kumpanya. Maniwala po tayo kay mentor. Maniwala po tayo kay distributor. Maniwala din po tayo sa complan. Maniwala tayo sa ating team. Maniwala tayo lalong-lalo na sa ating sarili. And above all, syempre sa dakilang lumikha. Isa lang po dito ang hindi natin paniwalaan, no? Di ka na po magkakaresulta. Kung isa man dyan ang hindi mo pinapaniwalaan, nako, delikado po yan. If you don't believe in the industry, kung until this time, nakapasok ka nga sa LLIC, pero half-hearted ka pa sa industriya ng MLM, alright? So, company, naniniwala ka ba sa company? Yes, naniniwala kasi nag-join ka nga eh. But sometimes, somehow, ang dami nating nakikita. Always remember na ang company po, laging pong nandyan. But leaders, they come and go. Ngayon, hataw yung kinabukasan, hindi yan hataw. But still, nasa system pa rin ng company. So si company, mag-i-innovate yan. Of course, para magkaroon ng revenue. So pag hindi nag-i-innovate si company, nako, yan po yung mga delikado. Hindi nagli-level up, no? Hindi nag-upgrade ng system, hindi na-upgrade ng mga, kumbaga, anong recipe yung pwede nating ihain sa ating mga distributors para magkaroon ng massive result? Let's say for example, nag-promo tayo ng MPP 63,000. O di ba ang ganda, no? Ba't hanggang doon lang 'yun? Alright? So tinitingnan natin ano yung mga magiging effective na strategy down the line ng ating organization. Naniniwala ka ba kay mentor mo? Naniniwala ka ba sa distributor mo? Naniniwala ka ba sa complan natin, di ba? Sa team mo, sa sarili mo, and of course sa ating dakilang lumikha. So if you believe this, no? Kung naniniwala ka sa lahat na to, believe me guys, 3 months, 6 months to 1 year from now, nagwe-wave po ang first million mo this year. Kasi kung kumita ka ng 1 million last year, this year, nagwe-wave na yung second million mo. Kung $1,000 ka pa lang last year, let's say for example, kumita ka ng 200,000 o $200,000 ka, huwag mong hayaan na $1,000 ka na. Huwag mong hayaan na $1,000 ka lang this year. Alright? Dapat, before end of December 2025, millionaires ka na. Hindi ka na $900,000. Sabihin mo sa akin, Director Jun, konti na lang, maliit na lang. Millionaires na ako. It never happened. Kasi bakit? $999,000 ka pa lang, kulang ka pa ng piso para maging millionaires. So prove it to us, prove it to yourself. Your commitment. So paulit-ulit na lang po itong commitment na to, di ba? 100% commit daw. Madali lang po mag-i-verbal yan eh. Yes, applying committed ako. 101%. Diba? Narinig po natin sa mga downlines, sa mga partners natin. Pero yung pala, 1 lang yung commitment. Yung 100 na iwan, nawala. 1 na yung natira. Ang pinakamasama nun, or ang pinaka-worst scenario nun, nawala na yung 1 sa dulo, nawala rin yung 1 sa dulo, naging 0 commit na lang. Kaya no show na kumbaga sa'yo. Okay? Yes, I can principle. Ito yung mga principles na we need to learn. We need to understand that we are in the multi-level marketing industry. That's why you need to commit to yourself, to your upline, to your downline, and to the system to
to the organization that you are belong. So that's very important. Right? I do whatever it takes. Yung mga sakit ng ulo, maulan, mainit, effect dapat yan. Whatever it takes, gagawin mo to. Negative si husband, negative si wife, negative si tito, si tita, si mama. Whatever it takes. Ikaw yung nakakita, bakit mo sila paniniwalaan? So do it by your own. With the help of your upline, with GUB directors in the community. So stay away ka muna ng 25 kilometers. So kung sa bahay mo ngayon, hindi ka naman yung breadwinner, let's say sa mga single, no? Ako po, ginawa ko po yan. I remember po nung negative po yung mga family members ko nung nag-resign po ako sa work. Nag-stay po ako ng 3 months sa Butuan City. Nung nag-stay po ako sa Butuan City ng 3 months, I earned, I think, mga 2.8 million in 3 months. Nag-income po ako ng mga 2.8 million. Kasi, yung last month of, I think second month ko, doon ko naranasan mag-encash ng 700 plus thousand. Kasi lahat talaga stockish yung na-create ko doon eh. So, wala akong ibang ginawa. Araw-araw, network, kausap, network. Ang ginagawa ko nung Monday to Friday, one-on-one. Ikot kami ng leader ko sa Butuan. End of the week, Saturday, Sunday, big boom. Big LB office. Big SOP. SOP pa doon eh, sa battery company. So, ganun ginawa ko. Ikot lang talaga. Walang kapaguran. Uwi kami ng tinutuluyan namin, alas 12 ng gabi, alas 2 ng madaling araw, ganon. Sabi ko, pag may gusto ka, you will do it whatever it takes. Walang makakaharang sa'yo. Kasi bakit? Pag may resulta ka na, yung mga taong negatibo sa'yo, mga kapamilya mo na pinagdududahan ka, maititreat mo na sila. Sasabi sa'yo, ay grabe, nagkamali kami ng paghusga sa'yo na hindi ka kikita dyan. Napakasarap nun. Kahit masakit man, kahit kumaga, parang ayaw mo silang kausapin, mawawala yung ano mo. Kasi bakit? Mas masaya po magpasaya ng ibang tao. Mas masarap pong mag-give kaysa magtanggap ka ng magtanggap. And that's my experience. That's why, when it comes to commitment, drop everything. Kung seryoso ka talaga magkaroon ng resulta dito kay LLIC, drop everything na makakasagabal sa pagne-network mo, sa paghataw mo. I-drop everything mo yan. Kasi bakit? Sobrang ganda po ng sistema at platform na meron tayo. Yes, 2887, mahirap kung sa mahirap. Pero meron at merong tao kang makukuha nun may 2887, 63,000, 150, 700. Diba? And pag nakuha mo na yan, domino effect po yan. That's why, lagi ko pong sinasabi, no? Iilan pa lang po yung nag-adapt ng mga leaders ng mindsetting na isinishare ko po ano. Hanapin nyo po yung tamang tao para sa organization mo. Kung saan ka magaling. Ano ba to? Police ba to? Army ba to? Mga mayor ba to? Hanapin mo yung organization na pwede kang mag-excel. Na pwede mong ma-duplicate yung sarili. Tingnan nyo po ang senaryo. Halimbawa, gwardiya, guard. Marami bang guard sa Pilipinas? O type nga ng 3 sa ating chat box kung maraming guard sa Pilipinas. Yes, marami, di ba? Teacher, marami bang teacher? Marami. Nurse, marami bang nurse? Marami. Police, marami ba? Police na may asawa, marami. Marami yan. Paano kung makuha mo lang 2 police left and right mo? O, buong Pilipinas, makonquer mo yan. Army. Kasi sila po yung mga immediate na salary every month. Wag po nating i-degrade yung mga empleyado. Kasi bakit? Yan yung market natin. Why? In my experience, bibihira po yung may hawak na kahit po mga empleyado ito based on my experience. For the 1 month na niraran po natin yung programa sa Teacherpreneur, siguro more than 100 na po yung nakausap natin within a month. Siguro out of 100, meron siguro mga 10 lang na kayang maglabas ng, wala pa nga siguro
As in, wala pa. Wala akong na-meet na kaya maglabas instantly ng 2887. Na after that, magwi-withdraw ako mamaya. No. Ang lagi sinasabi, pag mindset ko na, ganito lang pwede nyong i-risk per month. Ay, sige, direct. Kaya ko yan i-loan. O pag ganun ang sinabi ng prospect mo, tapos na po ang boxing. Paano kung lahat ng mashiran mo willing mag-loan para sa negosyo? Drop everything. Find the right market for your team. O kung let's say for example, lahat tayo, ang market natin, teacher lang, mag-uumpugan po tayo doon sa mga teachers. Mag-aagawan tayo sino, ay akin yan, akin yan, akin. Especially kung marami kayo sa area. Ilan lang bang school sa area nyo, di ba? So, find your right market kay LLIC. Kasi high premium po tayo. Hindi po tayo nag-offer ng piso-piso lang. Kung piso-piso lang, strike anywhere tayo. Pero because we are in the high premium, nasa level tayo, nasa high-end business po tayo, nasa elite circle business tayo, you need to commit 100%, no? Yung mga principle, do it whatever it takes and drop everything to do the business. Alright? Discouragement. Sometimes, ito yung pinakamahirap na i-overcome kasi ito yung within. Yung mga rejection, okay lang yan eh. Magpara ka nga lang ng taxi, marireject ka na eh. Di ba? Umorder ka, marireject ka. Pero yung discouragement, ito yung somebody na may feelings. Ito yung masasaktan ka talaga. Alright? Stay away from negative people. Nabanggit ko na ito po kanina. 25 kilometers, stay away from negative people. Pangalawa, this is your loved ones. Sa discouragement, tatamaan po dito yung ano mo, feelings mo. Tatamaan po dito yung pakiramdam mo. Tatamaan po dito yung ego mo. Why? Pag yumaman naman ako, sila naman talagang purpose ko eh. Sila yung deepest why ko bakit ito ginagawa. Pero bakit kaya dinidiscourage ako? Yun ang pinakamahirap. So kung hindi mo ito ma-overcome na discouragement, mahirapan kang umusad. Someone who tried to didn't succeed. Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin sa pag-network na yes, sa una sinusuportahan ka, pero pagka hindi ka kumikita, 3 months, 6 months, 1 year, na wala kang income, maniwala po kayo sa akin, ang daming sasabihin yan sa yung hindi mo matanggap sa sarili mo. Bakit nandyan ka pa, hindi ka naman kumikita, maghanap na ng iba. So mga ganun ba? So based on the kwento po na nasasaga po natin. That's why marami pong naboburn out. Marami pong bumabalik. Kumbaga, nakatawid na sana eh. Nakatawid na magkaroon ng additional basket of income. Pero, hindi ganun kadali. So kung hindi po natin malalampasan itong mga discouragement na to, subject for quitting po ang ating mga downlines. That's why, napaka-importante po na lagi po natin silang na-inspire, lagi po natin silang namomotivate based on their situation. Kasi, never mong ma-inspire at never mong ma-motivate ang isang tao kung hindi siya motivated. So, lagi mong tatanungin, ano ba yung, pag nagkwentuhan kayo, ano ba yung masaya siya na kinikwentuhan yung pamilya niya? So, pag masaya siya na nabibilan niyang mga gamit yung family niya, yun yung nagmumotivate sa kanya. So, doon mo siya i-inspire. Alright? Kasi ano na po ngayon, scientific na po ngayon ang pag-network. Hindi na po ito yung budol-budol style. Yung tipong babaliwin mo, ay grabe kikita ka dito. Papakitaan mo ng mga cheque. Obsolete na po yan. Bakbakan mo ngayon scientifically. Kung paano mo makukuha yung loob niya. Diba? So there's a lot of ways paano gawin yan. Okay po. Next, excitement. Mula kanina, no? Diba? Kahit paus po ako, kahit drowsy po ako, pero hindi nyo na nararamdaman yung low power. Lagi akong gigil magsalita, di ba? So yung gigil factor, parang ganito po yan eh. Yung excitement, yung tipong kabataan natin na may crush ka na halos
gustong-gusto mo siyang makita, pero pag nakita mo, parang ayaw kang makalapit, di ba? So, na-experience din yung karamihan na yan. So, yung gigil factor mo na parang paano ka kagigil na i-demo yung products, gaano ka kagigil na mag-invite, gaano ka kagigil na gawin ito talaga. So, dapat ganun yung mindset. Ganun ka dapat ka-excited. Energetic, contagious, no? So, yan dapat yung nakikita sa atin. Focus. Ito, matagal na po itong pinag-uusapan eh. But sometimes, we heard from our left ear and we pass to our right ear. After that, bahala ka sa buhay mo. O pag sinabi nating focus, you cannot serve two masters at the same time. In-invite ka sa kabilang networking industry, nag-join ka. Tapos, pagpunta mo sa prospect mo, maganda tong LLIC. Ito maganda rin tong blah, blah, blah. Walang focus. One at a time lang po. Again, 3 to 5 years, pag walang nangyari, be it. So, hanap ka ng ibang opportunity. Focus lang muna tayo, especially may promo tayo to Vietnam. So, yun lang muna ang targetin natin. Paano ka makakapagpa-pay in at ma-hit yung sales para makapag-Vietnam? So, that's the big question. Alright? Next, goal-oriented. Yung mga naka-attend ng 2025 breakthrough planning, ang linaw po ng mga goals na binigay nyo po. People with goals succeed because they know where they are going. So alam natin yung direction natin. Alam yung purpose natin, bakit natin ito ginagawa. So pag goal-oriented po tayo, abay walang makakapigil sa atin kahit sino pa yan. Go ka lang ng go. Alright? Next is hard work. So there is no question about hard work. Lahat po ng career na meron ng isang individual, pinaghihirapan po yan. No? Even mga sikat na artista, sikat na mga vlogger, no? Sikat na mga networker, sikat na engineer, sikat na teacher. Alam niyo po ba, ang teacher, di yan malelevel ang kanilang position kung hindi sila tawag doon, magbumasteral. So pag nagmasteral sila, it will cost, I think, mga 100 to 200,000. Mga ganon. Alright? There's no substitute in hard work. So gawin lang po natin. Just do it, sabi nga kanina sa night, di ba? Hard work pays off. So pag ginawa po natin to, naging hard worker po tayo, marami ang pay-in. After that, di ba? Sabi nga, sa una, invite, encode, later that, bilang-bilang ka na ng pera mo. Okay po? And skills needed to become successful. So ito na, basic skills lang po ito. Number 1, prospecting. So dapat nakamagnify yung prospect mo. Ito yung sorting of prospect. Sabi nga, have a prospect list, write it down, warm list. Ito yung mga warm list, ito yung mga malalapit po sa atin. Cold list, ito yung mga pwede kang pusakalan, di ba? When you prospect, do not invite. You have to choose your prospect, use online prospecting. So, papasok na po dito yung Facebook ads, papasok po dito yung timeline posting, sa mga reels, sa my story, no, sa Instagram. So, lahat po ng platform pwede po. Offline naman, word of mouth. So, ganun lang. Referrals. So, yan pwede natin gawin. Technique in prospecting. Yan. Anong oras, no? Third party approach. What's the time? Madalas pa ako dito pag nagja-jogging. Hindi po ako nagre-relo. Or something na nag-walking kami dati ni Mrs. Di po ako nagre-relo niyan. Tinatago ko rin yung cellphone. Tapos pag may ngumiti sa akin na di ba mga normal yan pag nag-walking ka po ng sa mga park, seaside, mga 6 a.m. Huwag kang magrelo, wala kang orasan. Bawat makasalubong mo, tanungin mo ng oras. Kasi ang karamihan po niyan, mga 5 to 6 na nag-walking or nag-jogging, mga empleyado. And yan yung mga empleyado na medyo may mga posisyon. So yan po yung maganda mga prospect. Alright? Third party. Ito yung from kaklase mo ng high school. Pero ang prospect mo yung classmate nyo. Third party approach mo parang ganito. Hello, Miss Melody, partner Melody or classmate. Hindi ba kilala mo yung classmate natin yung college or nung high school? Ano nga pong pangalan nun?
Pero ang target mo, recruitin yung friend nyo or kaklasmate nyo. Iti-third party mo lang kasi mas close sila. Alright? So mga ganon. Negative prospect. Marami po yan, mas mahababa. Expand your online friends. So, itong expand your online friends, pag 5,000 na po yung friends mo, dito ka na mag delete, delete, add. Yung mga taong hindi mo naman kailangan niya sa Facebook, friends mo, i-delete mo. Add mo yung mga bago na nagiging friends mo. Survey form, o pwede kang, especially sa mga sa mga parlors, mga ginagamit nilang mga products, no? Yung high-end. So pwede mong mag-survey na ilan ba dito sa parang kung sa bahay naman, mga gumagamit ng ng beauty products. So pwedeng survey form. So meron po tayong flyers. So yan po ang technique sa mga prospecting. Sa invitation naman, actually sa pag-invite talaga from your list, no? For question to us, do you want to look young? Do you use skincare? Pwede itong mga question na to. Do you use it? Do you earn it? Parang kahapon, yung nakausap namin nila Miss Arwin, dito ba si Miss Arwin? At saka ni Ma'am Loni, kabibili niya lang ng product sa sa department store. I think worth mga 5,000. Pero 1 week nang ginagamit, walang effect. So nung nademuhan namin, wala siyang magawa kasi may mga bumibili ng prutas sa kanya eh. So nakikita namin may pera na eh. So pay in ka agad. So ganun lang po kasimple. Hanapin niyo talaga yung may mga pera. Ganun po. Keys. Keep it short and secret. Use form. Family, occupation, recreation, and message. Ito po, kahit magkabali-baliktad yan, halimbawa, family o yung occupation, kahit magkabali-baliktad po yan, okay lang. Diba? When you invite people, do not present. Invite people personally or over the phone. Invite people in online presentation. So, ganun lang po kasimple yung natin. Actually, guys, no, sinasabi kong ganun kasimple kasi we experience it already. Pero sa mga taong hindi pa nakakaranas at hindi pa perfect talaga yung ganitong pag-invite, pag-recruit, pag-present, mahirap. So, darating po ang oras na yung word na binabanggit ko po sa inyo ngayon, na ganun kasimple, marirealize nyo po yan na tama si Director John. Ganun lang pala kasimple. Kaya pala hindi nagiging simple sa akin kasi hindi ko ginagawa. Alright? So pag hindi nyo po ina-apply yung itinuturo, imposible pong mangyari po yan sa inyo. Pero pag ginagamit at pinapractice nyo po, posible pong mangyari. Okay po? Yan. Then ito po, setting up your short-term goals. So find your first 4 direct. So mahalaga po yan. 4 direct. Attend 5 times on all basic trainings. So kailangan pong attendan nila yan. And of course, earn your first 50K in 1 month. Sa kombi po natin, ang bilis po niyan na 50,000. Sobrang dali po niyan. Especially pag kayo po ay naka 3 heads, no? Naka 3 kombi po kayo, that's only 63,000 guys. Patype nga po sa ating chat box lahat ng naka 3 combis in above. Type nga po ng number 7. Lahat po ng naka 3 combi in above, type 7. Si Ma'am Gwen, alright? No, si Ma'am Gwen pa lang. Yeah, si Sir Donald. Ma'am Helen. Sir Marco. 1, 2, 3, 4, 5. Naku, 5 pa lang yung naka 3 combi in above. So, ibig sabihin, we have 25, 26, 24. So, yan po yung goal set po natin. Yan po yung i-aim po natin na at least man lang maka 3 combi po tayo. Pag naka 3 combi ka po, hanap ka lang po ng 4 na tao na magti 3 combi din. Upline position ka na po kaagad dyan. Okay? Kasi kikita ka na po dyan ng 44,400 plus 8,000, 52,000. Oh, may 7,700 ka pa. Then of course, before we end, no? Iwanan ko lang po ito sa inyong Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares to the Lord, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope in the future. So I hope na ito pong pagkita-kita natin sa gabi ito sa 300 participant for this night, no? I hope na nag-sink in po sa ating lahat yung all about the LDO, paano tayo yung from A to F, kung naano po natin, no? Our enemies to success, yung mga fear in doubt na yan, that's normal. But pag hindi po natin ginawa at hindi tayo naging consistent and massive action, mahirapan po tayong mag-turn ng malaking resulta. Okay po? So with that, to God be all the glory. Once again, Director June Pareha all the way from Sorsogon City. God bless us all and see you po ulit sa next training po natin.